Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan ko. So mainit pa rin yung ulo ng ng mga tao kay Sir Gabriel Go. Anyway, wait lang ha, shoutout lang muna ako. Bawi lang ako dito sa mga nagpapa-shoutout sa akin ha. Ah, pabati daw sa July 17 birthday ni Sir Ken Nadera Villanueva. Happy birthday, sir. Papabati siya sa July 17. Tapos si Sir Darsky Arode from Buena Park, California. Hello. Shoutout daw sa YouTube channel niya na Darsky Magic 101. Then, sino pa ba? Mabilisan lang to mga men ha. Si Ma'am Yeljen, pabati daw. July 18, birthday niya daw. No, get well soon po sa ate mo, Ma'am Yeljen. Tapos si Ma'am Christine Garcia, pabati daw sa anak niya na si Athena Bell. Athena Bell, hello. Mhm. Sino pa ba nagpapabati? Sir Paris Franz. Birthday niya daw sa July 18. Happy birthday po. Sa Saturday daw. 'Di ba? Mhm. Anyway, ito, no, pakinggan natin yung mga hinanaing nung iba. Para ano naman, malay mo naman, may punto sila kung bakit galit sila kay Gabriel Go. No? Pero ito, i-call out ko lang to. Yung mga teachers, no, wag naman kayong ganito, men. Alam niyo naman yung konteksto nung reklamo. No, teacher ka pa naman pero wala kang helmet. Paano ka magtuturo sa estudyante? Sabi daw ni Gabriel Go. Tapos siya, Di ba, min? Ano ba ito? Ma'am, may mga may mga estudyante ka kasi na siguro naka-follow sa'yo, no? Baliligaw kasi sila. Baka isipin ganyan kapilosopo yung konteksto ng issue. Kaya sinabi ni Sir Gabriel Go yun, teacher ka pala pero wala kang helmet, kumbaga hindi ka sumusunod sa batas, paano ka magtuturo sa estudyante mo kung ikaw mismo hindi ka sumusunod sa dapat sundin. Yun ang ibig sabihin doon. Wag na natin iligaw ng ganito, ha? Ma'am, ha? Kasi may mga namimiloso po na ganito eh. Anyway, pakinggan natin yung lalo na ito si Teacher Benjo Basas. Teacher ba ito si Sir? Pakinggan natin, no? Yung sasabihin ni Teacher. Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro sa buong Pilipinas. Ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. May mga nagpasa po sa akin ng video hinuhuli ng isang MMD official, no, si Gabriel Go, yung isang teacher na walang helmet. So naman si teacher walang helmet, dapat naman may helmet po tayo. Tama naman, nahulihin ang sino man, kahit teacher ka, kahit sino ka pa, di ba? Kung wala kang helmet, kung meron kang nilabag na traffic rules. Ang problema ay pinagalitan pa, pinahiya pa, no? At kung ano-ano pang mga sinabi. Habang siya ay binibideo. At sinabi... Tama naman si Sir dito, kaya lang yung paggalit at pinahiya kasi, hindi ko naman nakita yun nung napanood ko. Kasi for me, Sir, no, yung pagkapahiya kasi, nakasalalay yun dun sa napahiya eh. I think wala siyang kinalaman doon sa ginawa nung quote-unquote namamahiya. Kung ako tatanungin doon sa senaryo na yun, meron naman talaga namamahiya talaga. For example, no, kukutsein ka sa pangangatawan mo. O, andyan na si Baboy. Mataba. Yun, namamahiya talaga yun, di ba? Pero yung kaso kasi kay Sir Gabriel Go, sa aking, with all due respect sa inyong mga teacher, sa aking pakiwari, may ginawa kasi siyang mali, kaya siya napahiya. Hindi dahil doon sa ginawa ni Sir Gabriel Go. 'Di ba? Yung pagkapaya, parang yung supporter ni Sir Alex Pabella na nakipag-discussion sa amin pero nasa comment section lang. Pinapaakyat namin para magkausap. Sabing gano'n, hindi, ipapahiya nyo lang ako parang si Tita Marbs daw.
pag umakyat. Yung pagkakapahiya mo ay nakasalalay sa iyo yun. Kung tatanga-tanga kang sumagot sa debate natin, mapapahiya ka talaga. Ngayon, kung kami yung mali at mapuntusan mo kami yung mapapahiya. 'Di ba? Yun ang dapat sa akin. For me, napanood ko yung video, wala naman ako nakitang pamamahiya doon. Naramdaman ko na napahiya yung teacher dahil siguro sa pagkukulang niya. Pero yung pinahiya siya, actually saglit lang naman sila nag-interact ni Sir Gabriel Go eh. Tapos yung sinabi na wag i-video, naka-blurred naman. Okay naman yun eh. Wala namang kakaso-kaso din pati doon. Magkakaso ba kayo ng Data Privacy Act? Nasa public place yun nangyari. 'Di ba? Sinabi na, wag mo na lang banggitin yung pangalan mo. Kasi need kasing i-document din yun kasi may mga na-videohan din sila doon na ganun. No? Sige, pagpatuloy natin sinasabi ni Sir. Yung teacher expressly na wag mo nang i-video. Ang sagot nito ni Go ay naka-blur naman daw yung mukha. Kung binidyo, anong violation meron doon? Anong nalabag doon? Napaki-comment sa baba, baka hindi ako aware eh. 'Di ba? May violation po ba doon? Ngayon, ang tanong ko sa MMDA, ang tanong ko kay Attorney Artes at kay General Torres, ang ating chairman at GM, General Manager respectively, pinapayagan niyo po ba yung inyong mga empleyado o yung inyong mga opisyal ng MMDA na gawing content yung trabaho? Wow! Sorry sir ha! Ang dami ko kasi nakikitang teacher na vlogger eh. Kahit during klase. 'Di ba? Ito yung mga guidelines eh. Parang may na-search ako dito, no? Ito yung mga guidelines nyo sa yung nag-release ng DO 006 Series of 2026, yung guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. No vlogging during class. Recording videos while teaching is discouraged, prohibited. 'Di ba? Meron ako nakikita, kasama pa nga yung mga estudyante, sumasayaw-sayaw pa nga eh. Pero maliwanag dito, no vlogging during class. Diba? Learners must not be exposed in content. Students' faces, voices, or identities should not appear in vlogs. Meron na nakita, although na medyo may pagka-poverty porn eh, yung teacher na nagpapakain ng mga estudyante, na pinapakita niya, binibigyan niya ng gatas yung estudyante. Although na maganda naman yung vlog na yun. Pero ba't yun gumagawa nun? 'Di ba? Content creation must not interfere with duties teaching strictly for instruction. 'Di ba? Yung vlogging daw secondary personal activity. Maraming umaano nito, maraming gumagawa nito. Professional image is required. Teachers are expected to model proper behavior. Meron ako nakita teacher nagpapasexy eh. Or yung lalaki, 'di ba, nag-viral dati. Yung lalaki yung gumaganon-ganon pa, yung poging teacher. 'Di ba, men? Masyadong sorry, so ako pa nagpa-public apology ako. Yung pagsita kasi nito, medyo may pagkahipokritohan ito eh. May pagkahipokrito lang eh. 'Di ba? Although na ngayon, kung akong tatanungin, wait lang, ipagpatuloy muna natin. Sa amin po kasi pinaalalahanan kami ng DepEd ng aming Secretary Sani Angara na huwag gawing content ang aming trabaho. Exactly, ba't may gumagawa pa rin? Para patas po tayo. Ang request ko po sa inyo, GM Torre, Idol, at Eto, yung paggawa ng content, no? Although na, kung akong tatanungin as a netizen, mas gusto ko makita yung mga MMDA na nag-ooperate kaysa teacher na nagpapasayaw ng estudyante sa TikTok. Kasi kapag may napapanood ako, operations ito, akin lang to ha. May sarili naman po kayong Akin lang to kasi ako pag napapanood ko, may operations ang MMDA. Feeling ko gumagalaw yung mga public officials eh. At yung video nila, trabaho nila at nakikita ko, doon ako matututo ay bawal pala na maglagay ng mga kalat sa bangketa. 'Di ba?
Hindi pala uubra yung yung sandals pag nagmomotor ka. Kailangan closed shoes pala, nahuhuli pala 'yon. 'Di ba? Hindi pala pwedeng magmaneho pag student ka pa lang. Dapat may kasama kang professional or lisensyado pag nagmamaneho ka. Doon ko matututunan 'yon. 'Di ba, men? Malalaman natin yung yung existing ordinance do sa lugar. Malalaman natin yung accomplishments nila. Kasi linya kasi nila public service eh. Although na yung sa inyo may pagka-public service, kaya lang more on sa inyo medyo hindi na dapat Naiintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Yung ginagawa sa publiko, dapat lang talagang makita ng publiko yon. Yung ginagawa sa classroom lang dapat ang nakakita nun. Tsaka kung hindi pwede yun, di sana matagal nang pinagbawal yan. May batas ba nagbawal? Kahit nga si Mayor Isko, nagva-vlog din eh. Kasi ngayon sa modern age ngayon, lalo na sa mga tayo, mas madali na kasing magpakalat ng accomplishments sa social media eh. At sa akin hindi masama 'yon. Kasi sa publiko nila ginagawa 'yon, marapat lang makita ng publiko 'yon sa social media. Ibang-iba 'yan sa inyo, mga teachers. Again, pananaw ko lang po 'yon, pero kung agree kayo sa sinabi, di go ahead po. Wala akong problema. Chairman na Artes. Sana po pagsabihan ninyo, yun yung mga tao na hulihin ang lahat ng lumalabag sa batas. Ayan na naman tayo. Ito yung ine-expect ko ng kasi nga may issue kay Chabit nga nun. 'Di ba? Pero katulad ng sinabi ko kahapon, kahit kayo din naman diyan sa mga teacher, may biases din naman kayo. For example, anak ng kapwa nyo co-teacher. 'Di ba? Anak ng politiko yung estudyante nyo. Anak ng pinagkakautangan nyo. Di ba? May kanya-kanyang, sa akin illogical yung, yung pagsita ng yung mayaman mahirap. Although I agree, dapat pantay-pantay. Pero i-make sure nyo muna sa inyo, walang ganyan, walang bias na ganyan. Nasa Pilipinas tayo, lahat may ganyan talaga, hindi mawawala yan. Ano man ang estado, ano man ang posisyon nila sa lipunan. Ang kadalasan po kasing hinuhuli yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nakamotor. Ito naman yung ito naman yung nakikita ko. Ito yung palaging although alam ko hindi ito yung meaning ni Sir, Nililinaw ko alam ko na hindi yan ang meaning niya. Pero ang lagi ko kasi naiisip, every time na sinusumbat tong ganito, ano ba ang gusto nyo mangyari? Huwag muna tayong manghuli hanggat walang nahuhuling bilyonaryo sa daan. Yung halimbawa may dadating na motor dyan na walang side mirror, walang helmet. Ay, huwag muna nating hulihin yan kasi wala pang mayaman na dumadaan eh. Di ba? Ganun ba yung gusto nyo mangyari? Hindi, tinatanong ko kasi yun kasi ang pagkakaintindi ko eh. Parang ang sinasabi nyo, huwag nyong hulihin yung mga violators hanggat wala kayo nahuhuling mayaman. Paano kung walang mayaman na dumaan? Di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto nyo kailangan hulihin ng mali eh. Now, kung may kinikilingan man hindi sapat na dahilan yun para hindi ka nahulihin. Kasi yun ba ang gusto nyo? Kaya nga tinatanong ko yun ba yung mensahe na gusto nyong iparating na wag hulihin ng mahirap? At mayaman lang ang hulihin? Yun lang ba yung gusto nyong Kung hindi naman, bakit nyo sisitahin yung paghuli do sa teacher? Mali naman talaga. Doon sa pamamahiya pa rin. Yun ba yung baka siguro doon lang siguro sila nag-focus doon sa pamamahiya. Pero as an audience kasi, yung katulad doon sinabi ko ba kanina, yung pamamahiya kasi ay nasa responsibility yun nung hinuhuli eh. Kung nag-helmet ka, hindi ka mapapahiya. Parang sa inyo, maiintindihan nyo ito mga teacher. Halimbawa ako, hindi ako nakikinig, daldal ako ng daldal sa kaklase ko.
Ay, alam mo ba yung ano, yung napanood ko kagabi? Ganito yung napanood ko. Bilang tinawag ako, hindi ko naintindihan yung tanong niya. Pag napahiya ako noon, kasalanan ba ni teacher yon? Pakisagot. Halimbawa, daldal ako ng daldal, uulitin ko ha. Nakikipagharutan ako sa classmate ko. Tinawag ako ni teacher bigla. Eh, hindi ko alam yung tinatanong niya. Hindi ako nakikinig. Tapos, pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Ikaw, daldal mo. Napahiya ako. Kasalanan ba ni teacher yon? O kasalanan ko? Pwede ko bang sabihin yon na ano? Na, oy, teacher, wag ka naman mamahiya. Eh, kasalanan ko yun eh. Hindi ako nakikinig eh. Di ba? Ngayon, hindi nag-helmet yung teacher. Nahuli. Tapos napagsabihan siya, napahiya. Kasalanan mo nun ng huli yon? Di ba? Although na tutol naman ako sa namamahiya katulad ni sa Rafi Tulfo, no? Yung namamahiya. Pero may mga talaga, ganito kasi yan eh, may mga namamahiya talaga na ang purpose ay mamahiya. For example, no? Darating yung kaibigan natin na mataba. Ayan na si Baboy, dadating na si Baboy. Eh, mataba siya. Mapapahiya yon. Ano ba ang purpose ko? Bakit ko ginawa? Talagang ipahiya lang siya. Namamahiya talaga ako nun. Wala naman kasing purpose yun kung bakit kailangan sabihin ko pa na andyan na si Baboy. Dadating na si Baboy. O andyan na yung andyan na si Negro. Yung maitim nating kaklase nandiyan na, tapos ang tawag ko Negro. Pinapahiya ko yun. Wala namang purpose yun eh. Sa tingin mo ba, ganun ba ang ginagawa ni Sir Gabriel Go? Inuulit ko ha, kasi yung mga sita kasi ni Sir, no, para kasing one-sided lang eh. Para bang ang nakikita ko, sobrang perfecto ng profession nila. na kailangan maging perfecto din yung kabila. Wala lang yun lang na. Yung mga nagtitinda sa kanto, yung mga ang kinabubuhay ay yung kalsada na napakaliit po ng kita. So wag natin hulihin yon. By that logic, yung mga basta nagtitinda sa kalye, wag natin hulihin. Kahit may ordinansa na, wag natin hulihin. Kasi yun po, ayoko mamiloso po, pero yun kasi naiintindihan ko eh. Kadalasan po, sila po yung hinuhuli. No? Kadalasan kasi, sila lang kasi yun nandun. Wala ka naman makikitang nasa bangketa na bilyonaryo eh. Di ba? At kung dumating man na na napanood ko nga naman yung kay Chavit Singson, yung kung paano siya doon. Eh kaya nga kung ganun ba, hangga't hindi pinapahiya si Chavit Singson, wala mo nang huhulihing mahirap. Come on. Magiging impyerno naman ang Pilipinas nun, sir. 'Di ba? Sometimes although na-agree naman ako doon na dapat yung mga mayayaman din ay hulihin din naman. Dapat same din ang trato. I do agree. Kaya lang ang problem kasi, kung halimbawa yun ang gagawin nyo para hindi hulihin yung mga mahihirap, wala na tayo mahuhuli. Lalakas lalo ang loob nung mga violators. Sa nangyari niyan, I'm so sure ha. Sa nangyari niyan, sure ako na hindi na uulit yung teacher na lumabas ng walang helmet. Dahil sa pagkakahuli sa kanya. 'Di ba? Mag-aalangan na siyang lumabas ng wala siyang helmet. 'Di ba, men? Kasi sometimes nag-ingay lang kayo nung kung talagang antay kayo sa ganyan, noon pa dapat kayo nagsasalita diyan eh.
Yung anti-pamamahiya. Nagkataon lang kasi na may teacher na nahuli, kaya kayo nagsasalita ngayon. Di ba? So, sana man lang makita kami ng mga big time na mga tao na hinuhuli at pinapahiya. So kung wala, kailangan patawarin yung mga nagva-violate. Kasi yun kasi ang natatanggap kong message dito eh. Kailangan may makita kaming nahuli na mayaman. 'Di ba? Kasi kung hindi naman, bakit maghihinanakit kayo nung nahuli yung teacher? 'Di ba? Ng inyo pong mga opisyales dyan sa MMDA. Sana maging maayos po tayo lahat na gumampan sa ating mga kani-kanyang trabaho sa gobyerno. So again po Attorney Artes and Idol General Torre. Anong sabi ng mga nagko-comments? Isa na naman to, yung privacy na naman. Wala ngang ano dun eh. Ganito, no? Si Gabriel Go, nagawa na rin dati niya sa pulis. 'Di ba? Nag-file ng kaso yung pulis, hindi Data Privacy Act, kundi cyber libel. Kasi yung damir na pagkuha sa kanya ng video, walang kaso doon kasi walang expectations of privacy sa sa public place eh. Pulis na yun si Ralph Kalinisan pa yun. 'Di ba? Kahit pa tumanggi siya eh. Yung mga pulis nga, 'di ba, tumatanggi din yun pag halimbawa mali ang panghuhuli sa kanila. Tapos vinivideohan nung hinuhuli nila. Kahit nga bawal daw yun, pwede pa rin yun eh. Hindi naman porket tumanggi, bawal na. Nasa public place kasi. Walang expectations of privacy. Now, kung halimbawa, hindi siya pumayag, no? Hindi siya pumayag. Tapos pinost pa rin, tapos nakita sa video na minamaliit siya doon or sinisiraan siya or whatever, pwede siya mag-file ng cyber libel katulad ng ginawa ng pulis. Yung sinita ni Gabriel Go din dati. Kasi sinabi niya dun sa pulis, parang kayo nagpapatupad kayo ng batas. Hindi ganyan, hindi nyo alam. Parang pinagmukha niyang kasi yung pulis doon, walang alam. So ang file na cyber libel, hindi Data Privacy Act. 'Di ba? 'Yun ang katulad ng sinasabi ko, si Ma'am Yana Motovlog din dati. Ganon din, vinidyohan niya din. Yun, walang blurred yun pero hindi nakapagsampa ng kaso yung biktima niya. Kasi nga hindi pwedeng Data Privacy Act yun. Nasa public place kasi nangyari, walang expectations of privacy. Anyway, next video, no? Ito si Sir Rapido. Eto, tignan nyo lahat ng mga concern ng netizens at ng mga teachers about dito sa violator na hinuli ni Sir Gabriel Go. Tignan nyo yung mga concern nila. Etong panot na to. Etong panot na to. Ayan, ang daming umaalma. Ito yung matagal na nating sinasabi kay Sir Gabriel Go, na maaaring dumating yung mga ganitong klaseng pagkakataon na sana naiwasan kung pinapakinggan lang tayo ni Sir Gabriel. Parang ang dating pa, sana naiwasan. Hindi ba pwedeng ang pagsabihan yung nag-violate? Na sana kung nag-helmet ka lang, naiwasan yung ganitong issue. Wala lang, na ko lang. Parang baliktad yata. Parang yung nagpapatupad pa ng batas ang kailangan makinig. Diba, men? Anyway. Hindi naman talaga dapat gawing content ang mga violators, Sir Gabriel. Sana matigil na to. Kasi alam... Sino nagsabi? Bakit kayo nagrarally kayo? Vinavlog nyo yung pag-criticize nyo sa mga corrupt. Violation din yun.
'Di ba? Eh ito red-handed talaga ito na nakita lumabag sa batas. Eh yung sinisita nyo, ano, may ebidensya na ba kayo? Wala pa, 'di ba? Kung ganun ang logic na pag-uusapan, dapat hindi nyo rin i-content yung politics. 'Di ba? Kasi ano yun eh, violator din yun eh, kino-content nyo din eh. Alam natin, ito ay isang halimbawa to ng public humiliation. Alam naman namin, sir, aware naman po kami na violator sila na kailangan Kaya nga, 'di ba? Yung pag-humiliate, katulad nung ano, nung example ko kanina, 'di ba? For me, para sa akin lang naman po, no. Pero depende po sa inyo kung ano yung explanation nyo. For me kasi, yung pamamahiya kasi, yung pagkapahiya kasi nun, hindi naman kasalanan ng huli yun. Ang may kasalanan doon, yung nag-violate. Kasi kung hindi siya nag-violate, hindi siya mapapahiya. Di ba? wala tayong kinikilingan pagdating sa batas. Nagets naman po namin yung punto na yon. Pero ang argumento po natin dito, karapat dapat pa ba siyang gawing content? Kailangan pa ba talagang i-post sa social media? Opinion ko, no? Opinion ko lang naman. I could be wrong, ha? Tandaan nyo, ha, lahat ng sinasabi ko dito, pwede rin naman akong mali. Diba? Pwede akong mali. Baka mamaya, i-guide nyo po ako. Pero sa akin, mas nakakatulong yun eh. Po sa social media eh. Yung mga yun para hindi tularan. For me ha. 'Di ba? At yung pagkapahiya, paulit-ulit ko sasabihin, hindi naman kasalanan yun ng huli o yung nag-video. Ang may kasalanan doon yung nag-violate. Sige, ayoko magpaka-hipokrito, no? Baka mamaya ako mahuli din ako ni Gabriel Go. Mapapahiya din talaga ako. Maghihinanakit din ako noon. Na sana hindi ako vinidyo. Pero at the end of the day kasi, marirealize ko rin, tangina, sana pala nagdala na lang ako helmet para hindi ako nabidyohan. Ganon din kasi babagsak yun eh. 'Di ba? Inuulit ko hindi ako magpapaka-hipokrito. Pag ako nahuli ni Gabriel Go, sasama din ang loob ko, lalo na pag in-upload yung video ko. Kasi may magtatanong dyan eh, kung ikaw kaya sa'yo kaya mangyari yon. O talagang maghihinanakit din ako nun. Pero at the end of the day nga, hindi ko pwede lukuhin ang sarili ko na wala akong kasalanan sa nangyari sa akin. 'Di ba? Na kung ako, hindi ako tatamad-tamad na magdala ng helmet, hindi rin naman talaga mangyayari sa akin yon. Kahit balik ta rin natin ang mundo. 'Di ba? It's like ganito eh, no? Isang snatcher, no? Nahuli siya red-handed. Kinaladkad siya ng pulis sa harap ng maraming tao. Nakita ng tao kung paano siya kinakaladkad. Nahuli kasi siya sa akto eh. Eh di napapahiya na siya, no? Na halika dito, sir, wag po. 'Di ba? Kasalanan ba ng mga pulis yun na napahiya siya? O yung snatcher mismo may kasalanan sa sarili niya. Pwede ba nating ireklamo na yun na ilabag sa karapatang pantao? 'Di ba? Syempre nagpupumigla siya, ayaw niyang pahuli eh. Syempre gagamitin din ng pulis yung puwersa nila. 'Di ba, men? Na baka naman pwede nang hindi. Una po sa lahat, Sir Gabriel, ulitin namin. Ganito kasi yan eh, no? Kung may batas siguro, sige, kung ang argument may batas na nagbabawal doon sa ginagawa na yon, siguro, I agree na dapat itigil na yan. Bawal pala eh. Pero kung wala namang nagbabawal sa ganyan, no? Yung ganyan. Si Rapi Tulfo nga, namamahiya eh. Wala rin naman makapagpigil doon. Di ba? Yun lang, kung may batas siguro, sige, pwedeng umagree din ako na wag nang gawin. Pero kung wala namang batas na magpipigil sa ganyan, tayong magagawa dun, men. Wala naman tayong, nung kumuha kami ng lisensya, wala naman pong nakalagay doon na pag ikaw ay nag-violate, paparusahan ka,
Ito yung mga consequence, magpe-penalty ka, pwede kang makulong, pwede kang mahuli, pwedeng yung lisensya mo, pwedeng mahuli, titikitan ka. Wala pong nakalagay doon at gagawin kang content at example. Kapilosopuhan na ito, sir. Kapilosopuhan na yan. 'Di ba? Nakalagay din ba sa ano, pag ikaw ay kumuha ng lisensya, nakalagay ba doon na pag hindi ka nag-helmet ay pwedeng mabagok ang ulo mo? Nakalagay doon, hindi naman specific yung nakalagay doon eh. Lalo na sa pagpapatawad yung wearing of helmet. Hindi naman na ini-specify doon kung ano yung dapat mangyari sa iyo eh. At wala namang by using that logic, no, may nakalagay din ba doon na bawal kang i-video, bawal kang i-vlog? Nakalagay din ba sa ano, yung kumuha ka ng lisensya, mag-vlog kayo, mga motorcycle rider? Wala din naman nakalagay doon eh. O dahil wala nakalagay doon, dapat wag kayo mag-vlog. Wala pa na nakalagay doon eh. May mga vlogger na rider, di ba? O wala din nakalagay doon. Wala namang nung nag-exam ako, kumuha ako ng nung nag-renew ako, wala namang sa exam na bawal mag-vlog or pwedeng mag-vlog. Ay di wag kayo mag-vlog, wala nakalagay na pwedeng mag-vlog eh. Ba't nagbablog yung iba? Same. Ng gobyerno na wag dapat tularan. Wala pong ganun. Walang ganung usapan. 'Di ba? Eh wala din nga usapan na na mag-vlog yung mga rider. Ba't nagba-vlog yung mga rider? 'Di ba? Puwera na lang kung may nakalagay doon na nung kumuha ka ng lisensya, bawal kayong i-vlog. May nakalagay din bang ganon? Wala rin. O, kumuha ka ng lisensya mo, hindi nakalagay doon na pwede kang huminga. Hindi ka hihinga? Habang nagmumotor ka? Wala kang mababasa doon na doon sa pagkuha mo ng lisensya, pwedeng huminga. Ganon kasi ang level ng kapilosopuhan na nangyayari dito eh. So bakit po ganun? Pinapail niya po yung mga bagay na, sabi nila wag mong ilagay yung batas sa kamay mo. Alam niyo po, Sir Gabriel Go, sobrang hirap na ng kalagayan ng mamamayang Pilipino. Baon na tayo sa utang, pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa dahil tayo kasama sa mga most corrupt country in the world. Pagkatapos hihiyain pa natin yung mga Pilipino dahil sa mga simpleng violation sa traffic. Yun na nga eh, simple na nga eh. Hindi pa sinusunod eh. Ewan ko. Ay naku, lampas na pala ako ng 30 minutes. Yun lang no, yung argument niya kasi bumabalik din kasi sa kanya eh. Yun na nga eh. Sa'yo na nga eh, simple na nga lang eh. Simple na nga lang, di ba? Bakit hindi pa magawa? Well, lahat ng sinabi ko po dito ay ko lang, pawang opinion ko lang, 'di ba? Kung magre-raise naman kayo ng argument at feeling ko mas tama naman kayo, edi siguro 'yun ang i-consider ako. Pero for now, no, kasi yung pagkakahuli kasi nito sa akin, para sa akin, kasalanan din nung nahuli. Now, do sa usapin na dapat mayaman, I do agree naman doon. Dapat lahat pantay-pantay. However, ang gusto nyo ba mangyari? Wala mo nang huhuling mahirap, kailangan may mayaman muna. Eh, ano naman tayo doon? Mababao naman tayo sa impyerno, no? Pagka ganun. Sobrang chaos na ng Philippines pagka ganun. Yung kailangan mo nang may maparusahang mayaman bago ka manghuli ng mahirap. Anyway, magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.